Sa pagbabalik ng nag-iisang Cuadro Alas Casimero ay muli na namang iingay ang Philippine boxing. Dadayang muli sa Land of the Rising Sun para burahin ang matabang na resulta na naiwan sa panlasa ng mga Japanese boxing fans. Hindi uubra ang lamig ng klima sa boksingerong nag-aapoy ang determinasyon. Saktong-sakto dahil naghahanap ng mga malapit na katunggali ang tinuturing na monster nila. Haharapin ang isang matibay sa katauhan nitong si Saul Sanchez. I was gonna say experience, but elite nice combination there from Sanchez with the right punctuating a shot to the chin. Kailangang mag-ingat rin kontra dito dahil may ibubuga kung usapang teknikal na aspeto. May babalik pa kaya ang dating Casimero na kinatatakutan at pinangingilagan? Si Tata, pag makahanda yan, kahit sino pa yung nasa harap niya, patay talaga. O talagang kinakalawang na dahil edad ay tumatanda na. 34, ano pa yan? Prime pa yun. Diyan, alam ko si Janrel, pag nag-training ng maayos yan, maganda talagang ibabato na suntok niyan. Tila karamihan sa mga dumadayo sa Japan ay gumagapang at kalbaryo ang inaabot. Mga kababayan natin dyan abay kinakapos lalo na sa mga world title contention. Si Paras, Jerusalem at Aduran na lang yata ang kumakana kontra sa mga Hapon. Halos lahat body shot di ba? Kahit yung Japanese promoter na nag-guest doon, sabi nila, mapansin namin mahina bodega ng mga Pinoy. Eh di titirahin namin sila sa bodega. Karamihan lang talaga sa mga Pinoy, minaliit nila yung Japanese. Binaklas ng dalawang Pinoy ang magkapatid na Japanese World Champions sa baluarte nila. At parehong punit ang undefeated record. Kaso ibang usapan na kapag si Inoue at Nakatani ang dedepensa sa kanilang mga titulo. Dalawang undefeated at pound for pound na talagang respetado ng buong mundo. If you are claiming to be a pound for pound king, dapat you should be fighting the very best fighters in your division. Sa kabilang banda niyan ay business pa rin ang boxing. Kumbaga, win or loss, pera ang kalakip. Pero mas mainam talagang manalo sapagkat mas mataas na gantimpala iyon at siguradong makakaulit pa. Malakas, matinik, maangas at hindi pasisil. Yan ang recipe ng putahing Cuadro Alas. Sinasabing iniiwasan during his prime noong 2019 pagkatapos baklasin ng tatlong contender at isang kampyon sa loob ng isang taon. Taas noong hawak-hawak ang WBO at kinukonsidera dati ng lahat na threat sa bantamweight division. Gutom na gutom itong patunayan sa mga nagdududa na siya'y aktibo pa at mayroon pa ring ibubuga. Ni isang beses ay hindi pa natatalo si Cuadro Alas tuwing siya ang dedepensa sa kanyang titulo. Kusa na lang natatanggal ang kanyang mga belt dahil sa mga aberyangan nangyari. Kumbaga, walang ni isang challenger ang nagwagi sa kanya kapag siya ang kampyon. Ngayon ay target pa ring umangat ng umangat ang standing para anihin niya ang karapatang labanan ang hari ng kanilang dibisyon. Tiwala lang po. Basta makatama lang po si Cuadro Alas kay The Monster. Yun, tapos ang laban. Kasi magaling mag-follow up si Janrel Casimero. Kaya dapat ring magpakita siya ng impresibong resulta sa harap ng mga Japanese fans para kahit paano ay mag-spark o mag-materialize ang dream match niya. O hanggang pangarap na lang ba talaga si Inoue at ang $1 million retirement plan ay suntok sa buwan? Dahil mukhang si Goodman at Akhmadaliev
ang pinipisil bilang susunod na biktima ng Japanese superstar. Bob said that he wants to bring him to Las Vegas in the spring. Well, there are big options for the monster, whether he comes to the US, it looks like Bob Arum wants him to do, or stays in Japan and puts... Inasa ng panahon dahil sa iba't ibang lugar na dinayo para harapin kung sino man ang ipapalapa sa kanya. He won some, he lose some. Walang pakialam, basta makasampa sa ibabaw ng lona. Ganito raw dapat ang mentalidad na taglayin ng isang pound for pound. Hindi yung pinipili ang kalaban para kartada'y maingatan. Kung talagang pound for pound king itong si Naoya Inoue, kung talagang siya ay the monster, ilabas nyo si Godzilla. Wag si Mickey Mouse, si Godzilla. Sino nga ba tong bagong itatapat kay Cuadro Alas? Isang boksingerong hindi boring at pukpukan ang gustong ipamalas sa harap ng mga fans. He's throwing his punches here, but guess what? Doesn't matter because at the end of those shots is one Jason Maloney as the crowd comes to the feet here. Na-impluwensyahan ng kanyang kapatid na boksingero na may solid rin na kartada. Amateur pa lang abay pinapatulog na ang kanyang mga katunggali. 2 taon lang mula ng mag-pro, 12 magkasunod na panalo at 7 rito ay via KO. Siya ang pumunit sa undefeated record ng top prospect natin na si RV Deniega. Tinalo niya rin ang Pinoy gatekeeper ng bantamweight na si King Arthur Villanueva sa isang umaatikabong bakbakan. Tatlong talo niya ay split at majority decision. Kumbaga, dikit lahat. Kaya feeling niya ay undefeated pa rin siya. My 3 losses is split decision. Ngayon, katapat ni Casimero, abay nag-invest ang management nito kaya kumuha ng world-renowned strength and conditioning coach Memo Heredia. Casimero, tingnan natin kung yung meatwork mo ay magtatrabaho kay Saul Sanchez. Because ang ginagamit ni Saul Sanchez, the strength and conditioning, si Memo Heredia. Soft-spoken o mainhin magsalita, pero ibang usapan kapag nasa ibabaw ng lona. Matibay at nakikipagsabayan, yung tipong walang takot kumain ng suntok. Pero kapag si Alas na ang bobomba, ang tanong, kakayanin ba? He went out there to try to win, but John Riel Casimero, just too much firepower. Ito ang tale of the tape ng dalawang magtatagisan. Sa record at knockout ay mas nakakalamang ang Pinoy. Kaakibat niyan ang dobleng experience niya bilang pro boxer. Height at reach ay bahagyang lamang ng kaunti itong mas bata at gutom na contender. Bakbakan ang dalawang orthodox na may parehong more than 50% knockout ratio. Kung usapang lakas at taktika, abay sino nga ba ang lyamado at dihado? Si Casimero ang isa sa mga Pilipinong boksingero na talagang hinahangaan dahil sa taglay na husay. Kayang sumabay sa estilo ng kalaban sapagkat kaya niyang baguhin ang game plan sa kalagitnaan ng laban. Malawak na karanasan ang advantage ni Alas kontra sa katunggali. Samahan pa ng killer instinct na talagang knockout ang punteriya sa umpisa pa lang dahil parehong may lakas ang bawat kamao. Subalit huwag ring isang tabi ang mentalidad ng isang challenger sa mahabang panahon. Alam niyang he has what it takes para gulantangin ang nasa matataas na posisyon. Relentless at walang takot matulog sa lona basta ipe-pressure niya ang biktima. Kaso, may mga moments na nagiging bukas siya for a big counter potential. Naku po, counter pa naman ang isa sa dapat pag-ingatan ng bawat kalaban ni Casimero. Kapag sentido ang tinamaan, kahit anong tibay pa yan, talagang gegewang-gewang. Boksingerong may killing shift and when he smells blood, abay, talagang hindi tatantanan ang kalaban.
walang bias at direktang tanong. Kaya pa ba ni Casimerong makipagsabayan sa mga mas batang boksingero ngayon? O sadyang nagkakaedad na at baka mapahamak lang sa super bantamweight division? Si Sanchez ba ang magpapahambol sa aroganting Pinoy o baka yayariin lang siya nito at ipatikim ang unang talo via KO? Kaya markahan na ang inyong kalendaryo ngayong Oktubre 13 para sa paparating na bigating tagpo. Isa na namang naglalagablab na mano-mano at maging alerto dahil baka biglang maigugulong na ulo.